Ang pag-usapan natin yung impeachment ni Sara, ha. So bago ang lahat, ay nais ko muna sasabihin sa inyo na ito ay patutugin muna natin yung ano ni Sara. Pero yung buod nito, tila baga walang walang private lawyers na independent ang may gusto sumali sa grupo nila ni Luistro. Sino lamang yung sumali na naging abogado magsasali sa kanila na lilitis para laban kay Sara? Yung Pecabar na may koneksyon sa abogado ni Marcos. At saka yung tralala na abogada na si Kapunan, Lorna Kapunan. Alam mo si Lorna Kapunan, takbuhin na abogado ito. Hindi naman magaling ito. Bakit mo sabi hindi magaling? Nanalo na ko sa kanya 2 beses eh. Kinasuhan niya ako ng disbarment. Ang kliyente niya si Janet Napoles. Kinasuhan niya rin ako ng libel. Kliyente niya si Janet Napoles. Talo ko siya sa 2 kaso. Pero style niya, hindi pa natapos ang kaso, withdraw. Kaya takbuhin na abogado yan. Lahing takbuhin. Pag nakita niya medyo mahina kaso niya, sabay lalayas. Ganun pong ugali niyan. So anyway, bago ang lahat, ipi-play muna natin. Tingnan ko muna kung meron akong sounds. Check ko lang muna sounds ko. Hello. Meron ata. Pero mas maganda pa, checkin ko yung sounds ko dito. I-checkin natin dito. Okay, patugtugin ko muna yung si Sara. Ang problema pa na hindi pa nila pinag-usapan, hindi pa nila na-anticipate sa discussion nila. Hindi nila na-anticipate na baka hindi matuloy ang trial dahil walang korte. So ito pag-play mo na tayo. Sara, wala nang iba. Sara, lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang Edgar, sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa si Mary Jane Andrade, sa Konbanwa, sa mga Pilipino diyan sa Japan. So ngayon, patugtugin muna natin ito sa ngayon yung national anthem ng ng channel ko. Toto Kausing Tirador. Paborito ng apo ko ito. Kaya lang ang apo ko wala rito eh. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusubok. Tumatagal, hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing
Martin nandyan. Spitos. Bawat piso, bawat Marmos ha? sentimo, Galing sa Marvel. Ayong gabi sa Marvel. kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarang walang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit. Versatile Matt. Hello kasi to. Watching it from UAE. Hello. Sa Pilipino. Kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Okay. So, pag-usapan natin itong ang nangyayari sa ngayon. Ang problema natin, hindi nasagot sa interview nito ng mga kinuhang abogado na private lawyers na tutulong sa prosecutor sa grupo nila ni Luistro. Inaamin naman nila ni Luistro, hindi nila kayang gawin yung paglilitis laban kay Sara. Kulang sila sa strategy kasi as I said a while ago and I will say it again, sila po ay mga abogado de la mesa lamang. Hindi nila kaya ang trabaho ng totoong abogado. Ang alam nila mga theory, legal theory. But then when it comes to actual practice, I don't care and I don't think that they can do the job. Kaya yan po ang pinaka-problema na. So, tuloy-tuloy lang po yung laban natin sa bayan kahit alam ko na maraming bumabati ko sa akin, nagbabash sa akin. Natural lang naman yan. We cannot please everybody. But we can give our voices and it is up to all of the listeners to take a piece of information from me and that may have educated them. Ganun lang po. So, ito sa ngayon ay aking muna ilabas yung problema sa kung sino ang mag-preside. Kasi may issue sa pag-preside. Ibig sabihin pag mag-preside, si Win Gatchalian ba o si Alan Peter Cayetano? So sa ngayon, hindi natin masasabi na kung si Win Gatchalian lang ang mag-preside. Halimbawa, may sitwasyon. Kasi mag-i-schedule sila ng pre-trial conference. Ang pre-trial po ay yan ang proseso na kung saan dalawang party sa kaso ay pupunta sa korte. At kailangan, pag punta nila, kailangan andoon ng lahat ng judge. Kailangan buo ang Senado. Buo ang korte. Ngayon, paano mo sabihin na buo ang korte kung mag-aagawan si Alan Peter Cayetano at saka si Gatchalian kung sino ang magiging presiding officer? Siyempre, nakita na natin ang tigas ng panindigan ng bawat isa. Ang pinaka walang prinsipyo na
na pagtatayo dyan ang yung kay Win Gatchalian. Alam niya na hindi siya hinalal ng majority ng 13, pero kapal mukha pa rin, kapituko pa rin. Kasi sa likod niya ay si BBM. So lahat po ng grupo ni Gatchalian ay puro BBM senators. So the Senate of BBM ang tawag ko sa kanila. Kaya nakakalungkot na itong si Bam Aquino na supposedly it is not acceptable for him to side with the BBM considering na yung tito niya si Ninoy Aquino ay pinapatay nila ni Marcos. Sa group side ni Marcos, hindi ko sinasabi ni si Marcos Sr. Pero sa group ni Marcos ang nagpapatay. Marami nasasabi na si Danding Kuwangko nagpapatay. Pero patay na rin si Danding Kuwangko. May nagsasabi na talagang si Marcos Sr. ang papatay. Pero kung ako tanungin mo, hindi ako maniwala na si Marcos Sr. magpapatay dyan. Kasi sa talino ni Ferdinand Marcos Sr., aral na po siya sa world history na kung sino ang mga namumuno na gumagawa ng dahas ay mamroblema. At sasagutin ko muna asawa ko. Langga. Ha? Tangga, Yes? isasama ko sana si Atty. Pelayo kasi baka pumunta din makita niya. O, sige. Makatapos. O, sige. Mahal kasi kulang pera ko. Eh, problema ko. Sige, mamaya nagla-live ako ngayon. I-text mo lang, i-chat mo lang, titingnan ko. Mahal daw ang sa Divisoria, sabi ng asawa ko, pinagsabihin ko mga nagla-live ako ngayon. Mahal daw sa Divisoria. O, naka-live ako. Eh, wala tayong pera. So, walang pera. At least, mahal na mahal ang gulay sa Divisoria. Okay. Balik tayo sa ang pinaka-problema dito. Pag hindi buo ang korte, paano matutuloy ang hearing na nakaschedule sa June 18? Ano ngayon? June 12 bukas? Ngayon, June 12 na. So, 13 is Sabado, June 14, Linggo, June 15, Monday. So, June 16, Huwebes. So, Huwebes, June 18. Ano kaya mangyari? Pero sa Monday, June 15, pupunta magkabilang party, mga abogado ni Sara pupunta, mga abogado ng kontra ay pupunta. Ano gagawin nila? Maglalatag sila ng lahat, ano bang final na mga dokumento isusubiti bilang exhibits ng bawat isa. Yan magiging dokumento nila para ebidensya laban sa isa't isa. Pero, ang problema dyan, ang harap lang sa kanila ay yung Secretary General. Sa Secretary General, may problema din. Kasi ini-insist din nila ni Alan Peter Cayetano ng Secretary General yung kanilang in-appoint. Ini-insist din ni Win Gatchalian yung Secretary General ng grupo nila yung din-appoint. So, there is a big problem. Paano mangyari? So, mangyari niyan, i-deliver yan sa assistant, sa deputy, at ang deputy na lang haharap para walang issue. Kung hindi iharap yung kung sino Secretary General. Ngayon, ang isi-settle nila, kailangan ang produkto nila, mag-finalize na ang bawat kampo. Ano ba mga ebidensya isusumite ninyo? Listahin. Yan lang ang basic. Pwede rin sa pre-marking nila, hanapan ngayon ang bawat isa ng katibayan, original ba yan o certified true copy para dokumento? Ganun po mangyayari sa June 15. Pagkatapos magtatanungan, sino-sino mga testigo ng mga kontra kay Sara. Ito ililista. Siyempre kasama si Madriaga dyan. Marami daw silang testigo. Sa kabila naman, sino testigo? Hindi na natin alam kasi ito ang napakagaling na abogado na grupo ni Sara. Hindi nag-iingay. Hindi alam ng nila ni Luistro kung ano ang bala ng grupo ni Sara. Kahit sa pagsasagot, kahit akong abogado, matalino na pagsasagot ang ginawa ng mga abogado ni Sara. Bakit? Ano po? Hindi po siya nagsumagot kung anong dokumento meron siya. Pero ang ginawa niya ay
nagsasagot lang sila ng argumento na dapat ibasura na ang kasong impeachment dahil hindi nasunod ang inuutos ng konstitusyon. Kasama na dyan yung 1-year ban. Kasama na dyan yung paano i-determina na mayroong tinatawag na sufficiency in substance. Yan. Marami pa ibang argumento na isama. Nakuha ko na lahat ng argumento nila. So ngayon, hindi sila naglatag ng kung ano pang depensa ng mga dokumento sa kanilang sagot laban sa grupo nila Luisto. Sa grupo nila Luisto, obligado din sila na magbibigay kung ano talaga meron silang ebidensya. Kasi obligado sila na papapatunayan nila ang kanilang akusasyon. Sa part naman ni Sara, wala siyang obligasyon magpapakita kung anong dokumento meron siya. Pero dito ngayon sa pre-trial, kung matuloy man yan, magkaalam-alaman sila kung ano ang dokumento, anong depensa ni Sara. Sa testigo ni Sara na ibibigay, kung sino-sino testigo niya, dyan malalaman ngayon kung ano ang nature ng testimonya ng bawat tao na ipipresenta. Ganon din sa kabila na side, kung anong nature ng testimonya ng bawat testigo. Matutuloy yan, napipil ko na matutuloy yung pre-marking na sinasabi sa June 15. So, ngayon, pagdating sa pre-trial, sana ang gagawin, doon na ngayon tatapusin ang lahat. Meron bit-bit na nila, meron na silang listahan ng dokumento. Kabi-kabila, may listahan ng mga testigo, kabi-kabila. So, ang kasunod ng pag-usapan nila, ano ang issue na pag-usapan natin? Ito po, mga impeachment articles ang ilalatag ng kumakaso laban kay Sara. Unang kaso po namin, yung SALN. Hindi, unahin muna nila yung confidential fund ng mga Merigris Piatos. Yan ang una. Number 2, yung SALN. Number 3, SALN tsaka unexplained wealth magkasama. So, number 3, yun yung tinatawag na threat. Paano ba yung magiging betrayal of public trust? Ang threat, hindi naman yung criminal crime. Well, hindi natin muna pag-usapan kung may merito o wala. Yun lang po ang sinasabi ko lang kung anong ikakaso. Yung isa pang ikakaso nila ay yung, ano ba yun? Parang wala nang ibang magandang kaso eh. So anyway, sa side naman ni Sara ay magbibigay lamang sila kung ano man ang kanilang magka-counter. Siyempre, ano bang issue natin? Whether or not, guilty ba si Sara? Ganon din ay sasagot ni Sara, whether or not, guilty ba ako? Or whether or not, dapat ba akong i-acquit? Pero may nakita ako na isa pang issue na pag-usapan. Kasi ang sagot naman ni Sara dyan ay mayroong tinatawag namin na affirmative defenses. Sa affirmative defenses, ibig sabihin po, tinatawag namin yan na affirmative defense, ang depensa na walang jurisdiction, walang kapangyarihan ang impeachment court na tanggapin ang kaso nila. Sa kadahilanan na hindi nasunod ang batas sa kaso na maaring ikakaso. So ano yung mga batas na pag-usapan? Babalikan ko na lang mamaya. So anyway, dito tayo ngayon. Napansin ko po na yung mga nakuha nilang mga private lawyers ay dating abogado ng mga Marcos. Ang isa dyan si Lorna Kapunan. I have no good words for Lorna Kapunan. Kasi nakalaban ko siya, natalo ko na nga siya sa 2 kaso eh. At ang style niya ni Lorna Kapunan, bigla na lang aatras. May ugali rin niya kagaya kay Raymond Fortun, kapatid ni Raymond ni Sigrid Fortun. Si Sigrid Fortun naman po, siya naman ang lead lawyer sa Fortun Narbasa Salazar ng mga abogado ni Sara. So anyway, ang ugali ni Lorna Kapunan ay bigla na lang aalis. Nang alam niya, matatalo siya sa kaso ko, umalis bigla. Ang sumalo sa kaso niya, hindi ko magkamali si Atty. Ver Villamor, abogado ni Tulfo. Kaibigan ko rin yun. So, anyway, ito papakita ko sa inyo ang isang issue laban kay kay Win kung siya
mag-preside. Binutasan siya ni Attorney Rowena Guanzon. Ito, papakita ko sa inyo yung pagkabutas. Kanina, nagpalabas ng anunsyo si Win Gatchalian. Nag-anunsyo siya ganito. Kita nyo ba yan? Nag-anunsyo siya na matutuloy ang June 18 na pre-trial. Sinasabi niya at idagdag niya na ang constitutional threshold ay dapat 16 na boto ng mga senador ay i-observe daw nila, faithfully observe. Yan, nakalabas dyan. Nakalabas. Kahapon yan, na June 11, no, Berkulis niya pinalabas. Kanina. 2/3 votes was required to convict President. And it is, sinabi niya, 2/3 of 24 votes. Si 16. Ngayon, after 1 month, nahimasmasan ata, tinanggal sa post. Binura ni Win Gatchalian ang kanyang post. So ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin po, may balak sila na gagawin na discard nila na bababa, hindi 16 ang target nila. So tama yung aking sinabi, gagawin na paraan na tatanggalan ng 6 na senador ang 24 sa pamamagitan ng kaso. Kakasuhan gagamitin kinakasangkapan si Remulla. At kung maisyuhan ng warrant of arrest ang 6, di 6 na lang, 8 na, 18 na lang matira. So divided by 3, 6. So ang 2/3 ay 6 times 2 is 12 votes. So tamang-tama 12 votes sila. Kaya doon nila habulin. Ganun ang target nila. Pero ibig sabihin po naman ay hindi naman po yan kara-karaka, napakadali na magagawa nila. Bakit? Lalaban at lalaban, akit sa Supreme Court yan. Hindi pwede na 12 lang. So, ibig sabihin, nakita natin ang sitwasyon. Sa June 18 pag-hearing, 12 ang opo. Halimbawa, nanaig sila ni Win Gatchalian, 12 sila opo. Kung sila ni Lorna Capunan at saka ni Luis Tro ang tanungin, papayag ba sila na matutuloy ang hearing na lang walang yan tanong. Hindi na sagot, walang sinabi yung mga abogado nila na bago ngayon. Tandaan mo, mga abogado na pumunta sa kanila yung mga abogado dati nila kay Marcos. Walang independent lawyer na nag-volunteer ng serbisyo sa kanila. Ibig sabihin po, ay hindi naniniwala ang karamihang abogado na independyente sa kanilang kaso. Hindi po naniniwala. Kagaya ko, hindi rin ako naniniwala sa kanila. Mas naniniwala po ako kay Sara. Yan ang pinaka-problema na. Tapos, Pecamar ay dating abogado ni Marcos Sr. Kasama na dyan ay si Lorna Capunan at saka si Atty. Ligunan. Sila-sila rin lang. Wala silang binatbat. Tapos pag tiningnan mo yung kanilang experience bilang mga abogado, puro po sila mga tinatawag ko na corporate lawyers. Ano po yung corporate lawyers? Ang pinapractice nila ng mga kaso ay corporate cases. Pag sinabi mo corporate cases, ano yun? Yan po yung awayan sa korporasyon, kontrata ng mga korporasyon, paano maging ma-maintain ang korporasyon, magbabayad ng buwis ang korporasyon, paano kung ibebenta ang korporasyon sa isa pang korporasyon, yan mga inaasikaso nilang kaso. At kung magkaroon man ng kaso sa korte, ang kinakaso nila, ginagamit nila ay puro korporasyon. Dapat ang perfect fit dito sa kasong ito, dapat ang kukunin nila ay mga abogado na sanay sa criminal case, hindi civil case. Ang problema, wala silang criminal lawyer na kinuha. Si Lorna Pataho, Capunan, kulang-kulang din ito. Pakita natin ngayon yung mga sinabi ng mga abogado nila. Okay, mayabang lang ito si Lorna Capunan. Akala niya magaling siya. So, ito.
Diyan si Luistro, at pakinggan natin si Luistro. Pinipresenta niya mga private lawyers nila. Of course, we solicited the help of private lawyers who are willing to be with us on this cause on a voluntary basis. Mas kilala sa tawag na pro bono, o para mas maintindihan pa ng ating mga kababayan, ibig sabihin, libre. Preparation of witnesses, preparation of pleadings, and all others which will be needed with respect to this impeachment trial, no? We have seen in the past as well, as early as the Estrada impeachment, meron ng mga private prosecutors. But I want to make it clear that the lead prosecutors. In other words, ang mga private prosecutors po na makakasama ng House prosecutors will be assisting prosecutors. And pursuant to the rules, they will remain under the direct control and supervision of the House prosecutors. We are more confident than before because of the presence of the private prosecutors, and perhaps it's timely to introduce them now, and this will be followed by the succeeding batches of the private prosecutors who will be joining the House prosecutors, no? So that would be all for my opening statement. Okay. Thank you, ma'am. Prosecutor Diokno. Magandang umaga po sa atin lahat. Hindi naman po bago yung phenomenon ng mga private prosecutors sa impeachment proceedings. Nung pa po nga panahon ng impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, ay meron ng mga private prosecutors. Actually, I was one of those who served as a private prosecutor during that time. Pro bono po yun, volunteer po tayo. At yun ay ginawa po namin yun dahil naniniwala kami sa pananagutan. And we're very thankful that there are also private prosecutors who are providing the same kind of assistance to the public prosecutors today. Hindi po madali ang trabaho ng isang prosecutor. Maraming kailangan gawin in terms of witnesses, in terms of evidence, exhibits, making sure that all the evidence we present is admitted by the court. It's not exactly simple or easy. Kaya we really appreciate the help of our Tayong lagan, private oo nga, siya nga ang prosecutors. abogado ni Gretchen. As far as the Pero, rules are nag-video siya kay concerned, klaro Gretchen naman, Barreto. any and all Pero nga, private takbo na prosecutors abogado are under yun. the control and supervision of the public prosecutors, and that will be the role that we will maintain throughout the impeachment proceedings. Thank you. Good morning. Thank you, sir. Ma'am, you may proceed, ma'am. So we will now be calling the private prosecutors who will be joining the House prosecutors. Let me begin with these lawyers will be coming from the big and prominent law firms, namely the PECA Bar, Kapunan, and Saligal law firm, no? There will be private lawyers under the said firms, whom I will be mentioning So as yan well. Saligan, kay Ligutan kasama yan, kay Kapunan, at saka kay Pecabar. Ang Pecabar, abogado ni tatay ni Bongbong Marcos yan. Bagaman wala sila dito, but the necessary information about these lawyers will be shared as well through our screen. So let me start with introducing Attorney Marforth T. Fua. He is from PECA Bar Law. His educational background, of course, he finished Bachelor of Laws at San Beda College, Menjola. AB Philosophy from De La Salle University, Dasmariñas. And he ranked 8th
in the 2007 bar examinations. His background, he is currently the senior partner and managing partner of Pekka Bar Law, former assistant presidential legal counsel to President Ferdinand Marcos Jr., under Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. His legal expertise, he is a seasoned litigator, Pekka Bar Litigation Department from 2008 to present. Likewise, from Pekka Bar, who is with us as well, is Attorney James Brian Ibrahim A. Ali. Haba ng pangalan pala ni Jay. His educational background is Executive Program on Clinical Legal Education from Vermont Law Graduate School in 2021. Juris Doctor, he finished in San Beda University College of Law, Menjola. And he was a member of top class. For his background, he is the head of litigation unit, publicly listed company prior to joining the firm. So he was the head. He was the senior associate of Pekka Bar, or he continues to be the senior associate of Pekka Bar up to the present time. For his legal expertise, he specializes in criminal and civil litigation and handles complex cases involving fraud, graft, and corruption. I will be introducing the other lawyers from Pekka Bar who are not here today, but soon they will be introduced as well to the public. Still from Pekka Bar is Attorney Erwin G. Matib. He's a Juris Doctor, and he finished the same at University of the Philippines College of Law 2009. He finished as well BS Accountancy at St. Louis University in 2003. He passed the CPA licensure exam on the same year, which means that he is a CPA lawyer. His background, he is a partner in Pekka Bar Law 2016 to current, head of Special Projects Department, and head of Tax Department. For his legal expertise, he specializes on dispute resolution, including mediation, arbitration, and litigation. He handles complex criminal cases involving graft and corruption, bank fraud, and white-collar offenses. Finally, he advises clients on tax matters and strategic legal initiatives. Also from Pekka Bar. To complete the 4 private lawyers from Pekka Bar, Attorney Justin Ann L. Lamarca. She is a Juris Doctor. She finished the same at University of the Philippines College of Law in 2011. Prior to that, she finished Bachelor of Arts in Political Science at Ateneo de Manila University in 2007. For Juris Doctor, he finished the same in 2011. Her background, she is currently a partner in Pekka Bar Law. That's from 2020 up to present. She is the head of litigation department, the head as well of retainer department. For her legal expertise, she specializes in litigation across criminal, civil, commercial, and family law disputes. So that would be all for now for Pekka Bar. The next firm is Kapunan and Castillo Law Offices. And heading them, of course, from this law firm is Attorney Lorna Patajo Kapunan. She finished her Bachelor of Laws at University of the Philippines in 1978. And her pre-law, AB Political Science, also in UP in 1973. For her background, she used to be the senior associate of ACRA Law Offices until 1986. Likewise, she used to be a senior partner in Rocco, Bunyag, Kapunan, Migalios,
Perez and Luna Law Offices in 1986. And then she became the founder and senior partner of Kapunan, Lotilla, Garcia, and Castillo Law Offices. That's 2009 to 2011. And then became the founder and senior partner of Kapunan and Castillo Law Offices from 2011 to present. And more importantly, she was once a bar examiner in commercial law. That was in 1988. In conclusion, she has been a practicing lawyer for 48 years already. For her legal expertise, of course, she specializes in litigation, intellectual property, licensing, franchising, corporate and commercial law, mergers and acquisitions, international humanitarian law, criminal law, family law, and estate law. She lectures on family law, media and the client, and code of professional responsibility for MCLE. And finally, she advocates for women's and children's rights, environmental protection, DEI, and LGBTQ and rights. Joining Attorney Kapunan from Kapunan and Castillo Law Offices are Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo. She finished her Bachelor of Laws at San Beda Benemerito, University. taga ano yun? For her background, she is a co-founder Ilocos Norte. and senior partner of Kapunan and Castillo Law Offices. She was the director of Intellectual Property Association of the Philippines, IPAP, from 2007 to 2013. And finally, she worked as Court Attorney 5 at the Office of Justice Eduardo Montenegro of the Court of Appeals. For her legal expertise, Attorney Sonia specializes on litigation, civil law, family law, and labor law. She likewise specializes on intellectual property, immigration, land registration, and criminal law. Likewise, from Kapunan and Castillo, we have on the team as well, Attorney Dina Melissa S. Lorenzo Singian. For her background, she's a Juris Doctor, Yan, taga Isabela yan. which she finished at Ateneo de Manila University in 2002. She finished as well her Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies, minor in Business and Psychology at Ateneo de Manila University, 1998. For her background, she's the junior partner of Kapunan and Castillo Law Offices, starting from 2007 to present. She is the corporate secretary and assistant corporate secretary for various companies handled by the firm. For legal expertise, she specializes on litigation, arbitration, family law, estate law, corporate law, civil law, commercial law, environmental law, and labor law. Another significant lawyer from Kapunan and Castillo Law is Attorney Lino Crispy Kapunan. He is a Juris Doctor, and he finished the same at Ateneo de Manila School of Law in 2006. First background, he is the managing partner of Kapunan and Castillo Law Offices, Board of Directors, Licensing Executive Society of the Philippines, member of the Board of Directors. He is a member as well of Intellectual Property Association of the Philippines, IPAP, and Licensing Executive Society of the Philippines. And he continues to be a member of various corporations up to the present. For his legal expertise, he specializes on litigation of civil, criminal, corporate, and intellectual property cases, corporation law, labor law, and intellectual property law. He's an awardee of Corporate Litigator of the Year, Philippines by APAC Insider 2020. Corporate lawyer. To complete the lawyers from Kapunan and Castillo for the first batch only, we have as well in the team, Attorney Bettina N. Zamora.
For her educational background, she is a Juris Doctor. She finished the same at Ateneo de Manila School of Law in 2009. She finished prior to that Bachelor of Arts in Diplomacy and International Affairs at De La Salle University College of St. Benilde in 2003. She finished as well Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies, De La Salle University, Colegio of St. Benilde in 2001. For her background, she is the co-managing partner of Capunan and Castillo Law Offices. And for her legal expertise, she specializes on litigation across family and estate law, civil and criminal law, and environmental law and labor law. That is all for Capunan and Castillo, but only for the first batch. Finally, we have on the team sa legal law. And we would like to call on Attorney Amando Virgil D. Ligutan. For his educational background, he is a Juris Doctor. He finished the same at University of the Philippines College of Law, Diliman in 2009. Prior to that, he finished AB Philosophy as summa cum laude at University of San Carlos, Cebu City in 2003. He was likewise a high school valedictorian at Sacred Heart Seminary in Palo, Leyte in 1999. For his background, he is the managing partner of sa legal law, Sapayan, Lim, Alvarez, and Ligutan Law Offices in Cebu. That is from 2024 up to present. He is a senior lecturer too at UP College of Law, starting from 2020 up to present. He's a law instructor at University of San Jose Recoleto School of Law from 2011 to present. He's a law instructor as well at University of Cebu School of Law, 2023 to present. He's likewise a junior associate. He was a junior associate of Accra Law Offices from 2009 to 2010. And he used to be a legal counsel of Rose Pharmacy Group of Companies. For his legal expertise, of course, he specialized in teaching labor law, remedial law, and public international law. He also specializes on regular legal media being a commentator, and he is a publisher also of Philippine Law Journal 2009. No? So for the first batch, as I have said during the opening statement, sila muna ito, but definitely there will be succeeding batches whom we will be introducing as private prosecutors joining the House prosecutors as well. What is important today is to express to the public that the private lawyers who are with us, with me and Congressman Chell, shares with the House the cost of bringing this case to the impeachment trial and until the rendition of judgment. Problema dyan, puro mga sa law firm. Wala kayong kinuha mga private lawyers? Wala ba nag-volunteer na mga private lawyers? Mga individual private lawyers? Ibig po sabihin yan ay walang naniniwala sa inyo sa inyong pinaglalaban. Mas maganda dyan kung mga individual private lawyers ang kinuha nyo. Kasi as you presented, all your lawyers are corporate lawyers. Mga kaibigan, iba po yung corporate lawyers. Iba po yung araw-araw sa korte pumupunta. Trabaho na main on gagawa ng corporate papers. Nakita mo yung mga presentation nila. Kakainin niyo sila ng grupo ni Fortune Narbasa Salazar. Bakit po? Kasi si Fortune Narbasa Salazar na grupo ay sanay na po ito sa impeachment trial. Sila po ang abogado ni ERAP doon sa impeachment ni ERAP. So sanay sila. At sa diskarte, kita mo, ang diskarte nila, natunghayan natin, tahimik lang. Hindi sila nagpa-press con, bihira lang.
At kung nag-press con, hindi rin sinasabi mga taktika nila ng grupo naman ni Fortun Narbasa Salazar. So ngayon, ang unang issue dyan, matutuloy ba? Yan ang unang tanong ko, matutuloy ba ang pre-trial? May problema tayo ngayon kung sino ang tatayo ng mga impeachment court. Hindi naman pwede na tatayo impeachment court na grupo lamang ni Sherwin Gatchalian. Dati. 12 lang yun. Hindi pwede kasi 24. Ngayon, hindi rin pwede na grupo lang ni Alan Peter Cayetano. 10 lang sila kasi ang dalawa nilang kasama, nagtatago pang isa, si Bato, at ang isa ay nasa kulungan. Ang tanong, papayag ba yung dalawang grupo na mag-isa? At kung papayag mag-isa, siyempre hindi papayag, mas senior si Alan Peter Cayetano dahil maliban sa matalinong abogado, kabisado niya ang takbo. Alam niya ang rules of court, rules of the Senate. Si Sherwin Gatchalian, walang alam yan sa procedure kung ano doktrina ng batas. Wala siyang alam. Ngayon, sinasabi nila na kapag mag-upisa na daw si Chis Escudero gagawin nilang presiding officer. So ladies and gentlemen, nakikita niyo yung presentasyon ng kanila. Una, hindi nila tinakel kung ano ang mangyayari sa June 15. Wala akong nakikita na posibilidad na mangyayari ito, matutuloy ang hearing. So, ngayon, pinapakita ko lang sa inyo kung sino-sino mga ito. At nakita nyo naman, wala pong individual lawyers na independyente na lumapit at mag-alok ng serbisyo. Ang sabi daw nila, pro bono, maniwala ba kayo pro bono yan? Binayaran yan ng House of Representatives, itong grupo nito ng Pecabar na law firm. At saka yung saligan na law firm, sila niligutan. At saka yung law firm ni Kapunan at saka Castillo. Lahat po sila ay binayaran yan. At wala ka tong tibay na maasahan. Inasahan ko nga sana nandyan sino bang mga abogado na si attorney yung nag-spokesman pa nila nung nakaraan sa panahon ni Romualdez. Nawawala na yon. Nakikita ko mas magaling pa ng mga abogado yun. Si Bukoy. Si attorney Bukoy. Ba't wala na si attorney Bukoy? Yan na po ang aking masasabi sa ngayon at maraming salamat po sa inyo. At magtatawag na ako. Si Bisayang Lagan, di ba si Kapunan, abogado ni Gretchen, tama po. Si Lourdes de la Cruz, House of Crooks, Leo Lucille Gonis, ingatit mahina ang vlog mo. Mahina bang vlog ko? Boxpot TV. Tapos Tekla, static daw. Sita Maisog, beautifully. Ayan, meron na po. Okay. Tapos si Jeb Seldon, mahusay po ang iyong explanation. Salamat po. Jeb Seldon, Darlene Narveno. So, Long Corio Senior. Long Corio Senior. So, sinadya talaga nila yan kasi alam ng mga kawatan na lalo nilang madiin ang paghumarap na si BP Sara. Jeb Seldon, paano kung ang deputy ay biased din, kampi din? Hindi bali, kahit magbabias pa yung during the marking of evidence, hindi naman importante yun. Marking lang ng ebidensya. Ang importante ngayon sa pre-trial, kailangan niya masusi na yan dyan. Birahan na yan. Kahit anong mangyari, Duterte pa rin. Tama po.
Mabuhay ka at tuloy-tuloy ang laban para sa Diyos at bayan. Sabi ni Versatil. Hello Katoto, watching you from UAE. Salamat po. At Marlene Switos, hi. J. Mamons, good morning, Engineer Toto from Marbel. O, sige, mga ka-Marbel, maayong gabi. Good morning, Engineer. At tapos, sino pang iba? Si Mary Jane Andrade. Kunbanwa. Kunbanwa sa lahat ng Pilipino na nasa Japan sa ngayon. Mga, ano ba? Parang konnichiwa na. Mga ganun. So, anyway, that's all for now. At if I have time, magbablog pa ako mamaya. Pero usual, depende po. Magbigay siya sa akin. Maraming salamat po.